sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pakinggan ang mga salita ng Panginoong Hesus. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos pagpakailan pa man. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi ko ikinatutuwa ang kamatayan ng masama. Sabi ng Diyos, ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Dinggin ninyo mga mamamayan, mga mamimili dito sa Santo Niño o Kamalig, ang pahayag ng Diyos ngayong araw na ito, sapagkat may reklamo siya laban sa inyo. Sa lupaing ito ay walang katapatan, walang pagmamahalan, at walang pagkilala sa Diyos. Walang pagmamahalan at walang pagkilala sa Diyos sa lupain na ito. Sa halip ay laganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Nilalabag nila ang lahat ng batas
at sunod-sunod ang mga pamamaslang. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin, pati mga saway ko. Winalang bahala nyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyang pansin paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahahalagahan. Sa Diyos ay di sumusunod ng may lakip na paggalang. Inyo pa ngang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga inyong aanihin ang bunga ng inyong mga gawa, at kayo ay usigi ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Pakinggan ang mga salita ng Diyos sa kanyang banal na Biblia. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ng kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Sinabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao,
Hindi ito si Maria. Hindi ang Papa sa Roma. Hindi si Pedro. Hindi si Muhammad. Hindi si Buddha. Hindi si Confucius. At hindi lalong-lalo na si Kibuloy. Ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Hindi niya sinabi ang nanay ko ang daan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Akala niyo ba na ang lahat ng mga nanggagahasa ng mga batang paslit ay mas masasamang tao kaysa sa inyo? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisit kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Akala niyo ba na ang mga rebeldeng pumapatay sa ating mga sundalo ay mas masasamang tao kaysa sa inyo? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Pakinggan ang mga salita ni Jesus sa kanyang Biblia. Sinasabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ang mga relihiyoso ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Huwag ninyong lokohin ang sarili nyo. Ang impyerno ay puno ng mababait na tao, ng mga mabubuting tao na nagtiwala sa sarili nilang kabutihan. Ang langit ay puno ng mga makasalanan, mga barumbadong tao, mga walang kwentang tao na nagtiwala kay Jesus, nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang mga taong malalaswa sa isip, malalaswa sa asal, malalaswa sa salita, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang mga sumasamba sa mga sikat na tao, ang mga sumasamba sa mga bagay na naabot nila sa buhay, ang mga nakikisiping sa hindi nila asawa, kung kanina kayo kumakabit, daig nyo pa ang aso. Ang mga sodomites, ang mga bakla at mga tomboy na gustong magpatuloy sa kanilang kahalayan, ang mga abusado sa kanilang sariling katawan, ang mga magnanakaw, ang mga nagnanasa ng hindi sa kanila, ang mga nangungotong at namemera, ang mga lisinggero, ang mga balawura at marumi sa salita, ang mga nangangako na walang balak tumupad, ang mga nandadaya sa kapwa, ang mga nagtatanim ng galit, ang mga naninira, ang mga tsismoso at tsismosa, mga marites, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, ang sabi ng Biblia. Pakinggan ang paanyaya ni Jesus. Gaano man tayo kamakasalanan, ay mayroong ino-offer ang Panginoon na libreng kapatawaran sa kasalanan. Huwag nyo nang pagsumikapan pang bilhin ang kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng mga marurumi ninyong gawa. Huwag nyo nang pagsumikapan pang bilhin ang pabor at kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagiging relihiyoso. Pakinggan ang paanyaya ni Jesus sa araw na ito. Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Magayuno kayo,
manangis at magdalamati. Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Jesus na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas, sapagkat si Jesus ay hinamak ng mga tao at itinakwil. Dumanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga karamdaman, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ng Diyos sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng tupang nakadakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at tutulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y nilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Diyos Ama, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap ng parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Hindi ba kayo nagtataka? Si Jesus ay walang kasalanan, pero bakit siya ipinako sa krus? Kung sino man ang dapat na ipako sa krus, ay tayo yon, sapagkat ating nilapastanganan ang pangalan ng Diyos. Tayo ay nagmumura, nagsisinungaling. Alam natin kung gaano kababoy ang buhay natin, kaya dapat tayo ang ipako sa krus. Pero bakit si Jesus
Isa lang ang ibig sabihin nun. Si Jesus ay namatay para akuin ang mga kasalanan natin. Pero wala ka namang pakialam, di ba? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay tinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang uli, ang simula at ang wakas. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pakinggan ang mga salita ng Panginoong Hesus. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Pakinggan ang pangapanyaya ng Panginoong Hesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maliligtas ang lahat ng mga tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus.